So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Ito si Kabady Moko dito pa rin sa negosyo ng pagbababoyan. So ngayong araw na to mga katropa, pag-usapan lang natin anong mga ba yung mga bagay, mahalagang bagay na dapat nating iprepara kung tayo ay may isang baboy na malapit ng manganak. Paano ba yung sistema dyan? Himay-himayin natin, pag-usapan natin yan dito lang. Kabady Moko po. Hi guys, ayun. So, isang napakagandang araw. May inahing baboy dito sa farm. Ayan, so ngayong araw na to, paano nga ba? Kwentuhan lang tayo mga katropa. Paano nga ba yung sistema kapag malapit ng manganak ang ating alagang baboy? So, nagsimula na pabulugan ang inahing baboy hanggang sa ito ay mapuntis at malapit ng manganak. So, nagsisimula yan sa pagpapabulog. Then mag-aantay tayo 17 days, 19 days, uulit pa ba, maglalandi pa ba? Ngayon kung hindi na naglandi, baka buntis na yung aking alagang baboy, 'di ba? So ganon yung kwentuhan diyan. Eto naman. Nagsimula rin tayo ng pakain sa ating mga alagang baboy na kapag pinabulugan, huwag mo nang pakainin kasi para hindi mainitan yung tiyan, sabi ng mga katropa natin. Para at least maging marami yung iaanak ng baboy. Pero isa sa factor ng dami ng inaanak ng baboy is yung yung genetics ng baboy na pinagkukuha natin. Bumulog sa ating inahing baboy. So isa yun sa mga factors. Isa sa mga factors din is yung kinakain ng ating mga alagang baboy. At isa rin is stress ba yung ating alagang inahing baboy. Tumako tayo ngayon dun sa sistema naman. Habang lumalaki ang tiyan ng inahing baboy, ano kaya yung mga dapat gawin natin? So, i-maintain pa rin natin yung tamang pagpapakain sa ating mga alagang baboy. Sa first 90 days, first 70 days ng pagbubuntis, okay lang, hinay-hinay lang. Pero, kapag yung ating mga alagang baboy is umabot na ng 85 days, 90 days, saka na natin pakainin ng marami talaga. Kasi ibig sabihin yun, yung mga piglet sa loob ng tiyan ng baboy is nag-i-start na yun. Kailangan na rin nila ng mga nutrients para maging malaki sila at maging masigla, maging healthy sila sa loob ng tiyan ng ating mga alagang inahing baboy. Ito naman. Dito na pagpasok ng mga 90 plus days, dito na nagsisimula yung iba't ibang mga bakuna, turok na kailangan ng ating mga alagang baboy. So, nandyan yung kailangan na natin purgahin ng ating mga alagang baboy bago itong manganak para at least mawala yung mga parasites at bulate sa kanilang mga tiyan. Nandyan nun yung magbibigay tayo ng iron, magbibigay tayo ng vitamin B complex sa ating mga alagang inahing baboy. At ito na nga, sa time ng panganganak ng ating alagang baboy, itiyakin natin maglinis tayo sa ating baboyan para at least maging healthy at maging malinis, maayos yung ating baboyan, handa para sa mga bagong piglets na darating. Ihanda rin natin yung sistema na paglabas ng piglets para hindi lamigin yung piglets, kailangan maihanda natin yan, yung ating baboyan. Sama na rin natin yung sistema na paano ba tayong magbabawas ng pakain habang dumarating yung time ng panganganak ng ating alagang baboy. Sa ika-112, 13, 14. Sa ika-114 days talaga nanganganak ang ating baboy, inahing baboy. So, ibig sabihin, 3 months, 3 weeks, and 3 days. So, 114 days. So, tandaan nyo lagi yun. Sa time na pinabulugan nyo siya, bilangan nyo yung araw na 314 days. Tanong, nagkakataon ba na minsan kahit 114 days na hindi pa rin lumalabas yung mga piglets? Yes po, nangyayari talaga yan. Ang tawag dyan is overdue. At kapag nangyari yan, pwede nating bawasan ang pakain ng ating inahing baboy para at least mag-start na magutom yung mga piglets sa kanilang tiyan at yun na mismo yung tumulak para at least mag-start na silang lumabas. Siguraduhin natin sa ika-111, 12, 13, at ika-114 days, unti-unti tayong nagbabawas ng pakain sa ating mga alagang baboy. Hanggang sa ika-114 days, pwedeng kalahating kilo na lang o pwede rin wala na tayong ipakain sa baboy. Para at least masiguro natin na yung baboy na alaga natin is talaga namang mag-start na mag-labor.
Sa araw ng panganganak ng ating mga alagang baboy, magturok ng vitamin B complex para at least madaling makarecover ang inang baboy bago ito manganak. Magturok din tayo ng mga antibiotic right after manganak ang ating baboy, antibacterial, para at least masiguro natin, matiyak natin na talagang ligtas at safe ang ating mga alaga. Karaniwan na sa mga magbababoy, nilalagyan nila ng menstrual powder ang mga alagang piglets para at least hindi ito damigin. So maaaring i-implement nyo rin yan sa inyong babuyan para at least matiyak ninyo na yung mga piglets is magiging healthy. Okay. Meron mga pagkakataon na yung iba pinuputol pa yung pusod, pero yung iba kusa na lang na natatanggal. So nasa sa inyo yung tamang sistema sa pagpapatupad niya. Siguraduhin nyo lang na yung sistema sa pagputol ng buntot, pagputol ng ngipin ng inyong mga alagang baboy, meron tayong naka-program na para at least matiyak natin. Ang importante kasi na nagpuputol tayo ng mga pangil sa ating mga piglets. Bakit ba yung ginagawa? Ginagawa natin yon para maiwasan yung mga infection kapag yung mga baboy kasi nagkakagatan yan ng mga buntot. Kaya pinuputol natin yung buntot at pinuputol natin yung pangil para hindi na sila magkasugat at hindi sila magka-infection. Yun yung dahilan kung bakit nagpuputol tayo ng buntot ng mga piglets. So, sa pag-aalaga ng baboy, wastong sistema lang para at least matiyak natin, masiguro natin na magiging malaki, maganda ang ating mga alagang piglets later on. Sa inahing baboy naman, siguraduhin natin, huwag tayong magpakain kaagad sa araw ng panganganak o nanganganak yung baboy o 2 hours after manganak yung mga alagang baboy. Kasi hihingalin ang ating mga alagang baboy, lalong-lalo na kung marami tayong pinakain sa baboy. Kaya karamihan yung mga magbababoy natin natataranta, yung mga katropa nating magbababoy, kasi kapapanganak pa lang ng baboy, binahugan na kaagad ng 2 kilo, 3 kilo para makarecover agad. Hihingalin po ang inahing baboy kapag ganyan. So as much as possible, gradual na paunti-unti naman nating dagdagan, ipa-recover muna sila ng konti. Huwag nyo kaagad-agad bigyan ng pagkain yung inahing baboy. Kasi hihingalin sila, lalong-lalo na kung mainit ang panahon sa time na nanganganak ang ating mga alagang baboy. So sana guys, may natutunan kayo ngayong araw na to sa ating kwentuhan dito sa negosyo ng pagbababoyan. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat. Paalam.